Nag-high na ng reklamong double murder ang pamilya ng nasawing beauty queen na si Geneva Lopez. Mahigit isang buwan matapos matagpuan ang labi nila ng kanyang nobyong Israeli. Saksi si Salima Refran. Mahigit isang buwan matapos mahukay ang mga naaagdas ng katawan ng Kapampangan beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen sa Kapas, Tarlac. Naghain ng reklamong double murder ang pamilya ni Lopez at ang PNP-CIDG sa Department of Justice. 5 ang pinangalanan nilang mga respondents sa reklamo. Nasa kustudiya na ng PNP ang 4 sa kanila, kabilang dito ang 2 pulis na tinanggal na sa serbisyo. Merong allegation ng conspiracy, nag-meeting sila at pinagplano nila ang actual na pagpatay doon sa dalawa. Merong 2 yung talagang bumaril, merong isa naman na kasama sa pag-dispose ng body, ibig sabihin ng paglibing ng katawan ng 2 biktima, at meron na ibang tao na kasama rin sa plano na sinama rin namin sa complaint. Kasamang naghain ng kanyang salaysay ang key witness na nagturo sa pinaglibingan kina Lopez at Cohen. Ang nakitang motibo sa krimen, ang tangkang pagbawi ng suspect na isang dating pulis sa lupang isinangla niya sa mga biktima. Nilinlang umano mga biktima na may bibili na ng lupa, kaya sila nakipagkita sa mga suspect. Kaya napapunta itong 2 biktima doon sa place kung saan sila nagkita at ginaid sila papunta doon sa place kung saan naman in-execute yung kanilang planong pagpatay. Alinsunod sa mga bagong panuntunan sa preliminary investigation, isasailalim muna sa evaluation ng reklamo bago magtakda ng preliminary investigation. Tanging panawagan naman ng naulilang pamilya ni Lopez. Yung hustisya lang talaga. Gusto namin na maging managot lahat ng mga may sala at gusto namin na lahat sila, walang matitira at maparusahan lahat sila. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Pinagbuhatan ng kamay ng dating kagawad sa Dagupan City ang isang lalaking PWD. Sinaktan umano kasi ng PWD ang apo ng dating kagawad. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa video na yan, makikita ang pagdating ng isang lalaking sakay ng motorsiklo sa tapat mismo ng barangay hall ng Tapuac, Dagupan City. Pagkahinto, bumaba ang lalaki at sinampal ng 2 beses ang isa pang lalaking nakaupo roon. Umalis din ang lalaking nanampal. Ang lalaking sinampal, 27 anyos na PWD. Habang na-videohang nanampal, isang dating kagawad ng barangay. Hindi naman masakit sa akin kasi kapatid ko yun eh. Idinulog ng insidente sa barangay. Nais daw ng kaanak ng biktima na makausap ang dating kagawad, pero hindi raw sumisipot. Pinag-iisipan na raw ang paghahain ng formal na reklamo. Dapat, sinabi niya muna sa amin, ma'am, kasi kapitbahay niya lang kami sa ma'am eh. Hindi nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamera ang dating kagawad, pero aminado siya sa insidente. Sinampal daw niya ang biktima dahil nauna raw nitong pinagsisipa ang kanyang 10 taong gulang na apo. Meron daw siyang hawak na CCTV footage kung saan makikita ang paninipan ng biktima sa menor de edad niyang apo. Umamin din ang kaanak ng complainant sa nagawang pananakit. Pero ito'y sa kadahilanang madalas umanong ibuli ang complainant dahil sa kanyang kapansanan. Sinusubukan pa ng mga opisyal ng barangay na mapag-usap ang 2 partido. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inilatag ng Department of Agriculture ang mga patakaran para sa pagturok ng bakuna sa mga baboy kontra African swine fever. Madaragdagan naman ang mga inspection site kontra ASF. Saksi si Bernadette Reyes. Para masugpo na ang pagkalat ng ASF, sisimulan na ang vaccination program sa Martes. Bukas pupunta ang Bureau of Animal Industry sa Batangas kung saan 8 bayan ang nakapagtalanan ng ASF. Dito ilalatag ng ahensya ang mga alituntunin sa pagbabakuna. Libre ang bakuna, voluntary ito, kaya hindi pipilitin ang mga magbababoy na ipabakuna ang kanilang mga baboy. I-lay down namin yung rules of engagement. Hindi pwedeng, ito, bakunahan namin. No, we have to get the blood. Makakausapin muna namin yung mga technical people sa Batangas. Hindi kagad babakunahan yun. Again, we have to be very careful.
Una, ituturok lang ang gamot sa mga baboy na walang sakit. Hindi ito pwedeng iturok sa mga breeder o mga paanaking inahit. Kailangan ding i-monitor every 30 to 60 days kung ano ang reaksyon ng mga baboy sa bakuna. Pag nakita namin na nag-positive, hindi po natin babakunahan dahil naunahan na po tayo ng sakit. At hindi po i-epekto itong gamot na to kapag meron pong nasa loob na sakit ng baboy. Ayon sa DA, 600,000 doses ng vaccine ang inaasahang darating sa bansa. It's not that alarming because the vaccine is on the way. So hopefully makontain natin to. But of course, it will not be easy, no? But we will do our best. Dadagdagan naman ng mga inspection sites para maiwasang mahawa sa ASF ang ibang mga lugar. Itong inspection site dito sa Malanday, Valenzuela, ang huling control point dito sa Metro Manila bago maaaring maibiyahe sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac ang mga baboy kung saan may nagaganap na malawakang repopulation ngayon. Sa checkpoint sa Tandang Sora, Quezon City, 60 baboy mula sa Sariaya, Quezon na dadalhin sana sa Caloocan ng nakumpiska dahil sa mga peking dokumento. Wala rin itong shipping permit mula sa BAI. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Muli idineklara ng World Health Organization ang viral disease na Mpox bilang isang global public health emergency. Kasunod po yan ang outbreak ng sakit na kilala noon bilang monkeypox sa Democratic Republic of Congo na kumakalat na rin sa iba pang kalapit bansa. Ang Public Health Emergency of International Concern ang pinakamataas na alertong ilalabas ng WHO para pabilisin ang pagsasaliksik, pagpopondo at pagtutulungan ng iba't ibang bansa. Mahigit 500 na ang nasawi sa Africa dahil sa Mpox ngayong taon habang may mahigit 17,000 na suspected case. Ito na ang ikalawang beses na idineklara ang Global Public Health Emergency dahil sa Mpox matapos itong unang itaas noong 2022. Kasunduan para sa recruitment ng healthcare workers ang isa sa mga pinirmahan sa unang araw ng state visit ni Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. Saksi si Ivan Mayrina. Kasabay ng ika-55 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore, kung saan mahigit 200,000 Pilipino nagtatrabaho na ninirahan ang 3 araw na state visit ni Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. Kasama ng Singaporean President ang may bahay na si Jane Yumiko Itogi, na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi naging pangkaraniwan ang bilateral meeting ng dalawang leader dahil pagkatapos sa kanilang mga nakahandang talumpati tungkol sa kooperasyon at pagpapaiting ng relasyon, napunta ang usapan sa tagumpay ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa nakarang Olympics. It's a real milestone. It's a real milestone for all of us. I mean, we share in a bit of the reflected glory of the Philippines. That's what I was telling everyone tonight. It's not about us. We're just reflected glory over here and trying to be part of the of the achievements of our athletes. We are very, very proud. Ngayong gabi, formal na nilagdaan ang mga kasunduan para sa pagtatakda ng regulasyon sa recruitment ng healthcare workers at pangalaga sa kanilang kapakanan. Gayon din ang isa pang memorandum sa pagbibigay ng insentibo sa mga industriya para bawasan ang kanilang carbon footprints at mapangalagaan ang kalikasan. Ilang kasunduan pa ang niluluto sa pagitan ng mga pribadong kumpanya at NGO sa Singapore at mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Muli namang nabanggit ng dalawang lider ang kanilang magkaparehong posisyon sa usapin ng South China Sea. As geographical neighbors in Southeast Asia, the South China Sea, West Philippine Sea holds great importance to both our countries. So we look forward to the opportunity to reaffirm our commitment to maintain and to promote peace, security, and stability in the region, as well as our strong support for the peaceful resolution of any such disputes. The South China Sea is an extremely important issue. Singapore's position, of course, is well known. We've consistently upheld the rights of all states to freedom of navigation and overflight, and strongly supported the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. Isang state banquet ang inihanda para sa Singapore delegation kung saan kasama rin ang ilang negosyante. Pinangunahan din kanina ng Singaporean President ang wreath-laying ceremony sa Rizal Monument. Ilang pulong pang nakatakda sa mga susunod na araw at bibisita rin siya sa ilang research institutions dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.